halos 21 pesos ang ipatutupad na rollback sa diesel simula yan bukas, base sa naunang projection ng Department of Energy. Sa kabila nito, magkakasa pa rin ng 3 araw na tigil pasada ang mga transport group. Para sa detalye, live na magbabalita si Gerard de la Peña mula sa Maynila. Gerard. Yes, tama Cheryl. Mula April 15 hanggang April 17 o Miyerkules hanggang Biyernes, yung planong tigil pasada ng grupong Madebela kasama ang ilang mga kaalyado nito. At ito ay para pa rin ipahayag yung pagkadismaya nila sa pamahalaan sa gitna nga ng tumataas na presyo ng langis. Bukod sa Manibela, ay kasama raw ang mga grupo katulad ng United Transport Alliance Nationwide at National Federation of Transport Cooperatives. Hindi lang daw ito sa Metro Manila, kundi pati sa mga lungsod sa Visayas at Mindanao, gaya ng Iloilo, Tacloban, Catarman, Davao, Cagayan de Oro at marami pang iba. Inaasahan daw na aabot sa 500,000 na mga pampublikong sasakyan ang hindi babiyahe. Hindi na nga napigilan ng grupo na ilabas ang lahat ng kanilang sama ng loob sa pamahalaan. Una na riyan ang kawalan ng aksyon at hinayaan daw ang mga kumpanya ng langis na itaas ang presyo ng langis. Kaya ipinanawagan ng grupo ang pagre-resign ni Energy Secretary Sharon Garin na para sa kanila ay nagiging tagapagsalita lamang ng mga oil companies. At kahit daw ginawa ng urgent ng Senado at Kongreso ang emergency power sa Pangulo, hanggang ngayon ay hindi pa rin inaaksyonan ang pagtanggal sa excise tax sa langis. Hindi rin daw sila naniniwala na makakatulong sa kanila ang service contracting program sa kanila dahil discounted ang pasahe ng mga commuter at 30 pesos per kilometer lamang ay ibibigay sa kanila na may limit pa na 100 kilometers kada araw. Mas mauna pa raw kumita ang mga kumpanya na nagbebenta ng GPS na ayon sa pamahalaan ay importanteng gamitin para mas mapabilis ang pagbabayad sa mga tsuper at operator. Cheryl, sa Miyerkules na yung inaasahang pagpapatupad nga nitong service contracting program. Pero hanggang sa ngayon daw, ay hindi pa rin daw nakakausap ng LTFRB o nabibigyan man lang ng impormasyon itong mga grupo ng mga drivers at operators kung paano sila makakasali dito. Yung mga babiyahe naman, yung mga may pasok sa Miyerkules, ay pinapayuhan na planuhing mabuti ang kanilang pagbiyahe. Cheryl. Gerard, ano rin ang reaksyon nila? Kasi last Friday, di ba, yung initial na rollback, ang tansya natin, mga nasa 6 pesos lamang sa diesel. Pero nitong weekend, inanunsyo nga ng Pangulo na more than 20 pesos sa diesel. Ano din ang reaksyon nila dyan? Tama, Cheryl. Kanina nga natanong namin itong Manibela kung bakit itutuloy pa nila itong kanilang tigil pasada. Malaki-laki naman itong rollback na inaasahan namin. Para sa kanila kasi parang kulang ito at dapat daw mas malaki talaga yung i-rollback dahil marami talagang masyadong mataas yung itinaas ng presyo ng langis. Tayo raw ang pinakamataas dito sa region. At ang isa pa nilang ikinaiinit ng ulo nila ay yung hindi pa pagtanggal dito sa excise tax sa langis. So dapat daw talaga ay hindi lang 20 pesos ang i-rollback ng diesel, kundi dapat ay mas malaki pa at ibalik doon sa dating level nito na nasa 55 hanggang 60 pesos per liter. Cheryl. Gerard, ay bakot, pero ikaw kasi ang nakatutok na correspondent dito sa taas, baba, presyo ng ating mga produktong petrolyo. Oo, ito nagsimula ng bumaba. Pero itong hindi nagkasundo sa peace talks muli, ang Amerika at Iran dyan sa Pakistan, parang patikim lang ba ito sa rollback na mararamdaman natin? Nangangamba na baka next week, iba na naman? Nako, Cheryl, alam mo, hindi ako expert pero ang fearless forecast ko baka next week ay tumaas ulit, ano? Kasi over the weekend, minomonitor ko yung international prices ng langis. Sabado, linggo, nasa $95-96 per barrel yung WTI crude futures natin. Isa ito sa mga benchmarks o basihan ng pagbepresyo ng langis sa international market. So from $95-96 per barrel, ngayong araw na ito ay nasa $104 per barrel na ito o up by around 8%. So kung magpapatuloy itong trend na ito ngayong linggo, well, di naman natin nasabing ito ay $104 talaga the whole week, ano? May chance pa talagang bumalik ito sa 95 or even lower, depende sa magiging developments dito sa Middle East tsaka sa US, ano. So ngayon, as of now, 104 medyo mataas. So kung magtutuloy-tuloy ito, baka nga patikim lang yung rollback na mararanasan natin ngayong linggong ito, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.